Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, nasa day 3 na tayo. Ito ang continuation doon sa 1 week Bible reading guide. Ito nga yung para sa mga nagsisimula para makilala si Jesus at maintindihan ang salita ng Biblia. Mga kapatid, nasa day 3 na tayo. Ang pamagat nito ay ang kapangyarihan ni Jesus. Ito ay mababasa natin sa Marcos chapter 4, verse 35 to 41. Okay mga kapatid, basahin muna natin ang Marcos chapter 4, verse 35 to 41 kung ano ang nilalaman nito. At ito nga mga kapatid, yung pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may kulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil ang mga hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natatakot sila sa labis at nangmangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumunod sa kanya. At ayun na nga mga kapatid, napakinggan na natin kung ano yung sinasabi ng talata dito sa Marcos chapter 4, verse 35 to 41. Mga kapatid, may katanungan lang dito. Ano ang ginawa ni Jesus sa bagyo? Ano ang itinuturo nito sa atin sa oras ng problema? At ayon nga sa kwento mga kapatid, habang nasa bangka may malakas na bagyo, natakot ang mga alagad dahil parang lulubog na. Si Jesus ay natutulog sa gitna ng bagyo. Ginising siya ng mga alagad. At ito nga mga kapatid, inutusan niya ang hangin at ang alon na tumahimik at agad itong kumalma ang dagat. Ipinakita nito na may kapangyarihan si Jesus sa kalikasan at kahit sa anong sitwasyon. Mga kapatid, ano ang itinuturo nito sa atin sa oras ng problema? Unang-una, may bagyo talaga sa buhay. Problema sa pamilya, stress sa school, takot at anxiety. Normal lang talaga na maranasan ito. Pangalawa, minsan natatakot tayo tulad ng mga alagad. Kahit malapit sila kay Jesus, natakot pa rin sila. Ibig sabihin, okay lang na matakot, pero hindi tayo manatili sa takot. Pangatlo, lumapit kay Jesus sa gitna ng problema. Di ba tinawag siya ng alagad? Dapat ganun din tayo. Sa halip na magpanig tayo, lumapit tayo kay Jesus. Pang-apat, may kapangyarihan si Jesus na magbigay ng kapayapaan. Hindi lang niya pinatahimik ang bagyo. Gusto rin niyang patahimikin ang takot sa puso natin. Kahit hindi agad mawala ang problema, kaya niyang bigyan ka ng kapayapaan. Okay mga kapatid, simpleng mensahe lang para sa mga kabataan. Kapag parang magulo na ang lahat sa buhay mo, hindi ibig sabihin na wala si Jesus. Minsan parang tahimik siya. Pero tandaan, kasama mo siya sa bangka. Mga kapatid, ano ang refleksyon natin dito? Ano ang bagyo sa buhay ko ngayon? Lumalapit ba ako kay Jesus o puro takot at overthink? Okay mga kapatid, natapos na natin ang day 3. Ito nga yung kapangyarihan ni Jesus. At ito nga yung mababasa natin sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Okay mga kapatid, bago pala ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang susunod natin ay day 4. Ang day 4 natin mga kapatid ay ang pamagat ay pagtawag ni Jesus. Ito ay mababasa natin sa Mateo chapter 4 verse 18 to 22. Okay mga kapatid, bago pala ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa mundo ng maingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos. Buhay na may Diyos, hindi man perpekto, may laban sa buhay.